Alright, so magandang hapon, Jeff Ron Gamasan from IST Knowledge. So ngayon yung ating website, i-polish na natin. So, papagalitin natin yung website natin. So, una, kailangan natin ng icons. Ang gagawin natin, punta tayo sa website ng Font Assam. Kunin natin yung ating CDN, sorry. Okay. So, may natin yung CDN ng Font Assam dito. Una, gawin natin, tap natin yung allmean.css. Pag sabing CDN is Content Delivery Network, okay, i-copy natin ating Font Assam CDN dito. Yan. Sunod, yung ating JS CDN, allme.cds. Punta lang kayo sa cdn.js.com, then yung libraries ng Font Assam. Yan. Paste natin siya dito. Script. Ayan. So, ready na yung ating icons. Para makakuha tayo ng icons, pwede tayo pumunta sa fontassam.com icons, version 6. Okay, so, ito yung website niya. Sorry, version 6. Yan. Ayan. Dito, pwede kayo mamili ng mga version na gusto nyo. So, sa atin, yung kukunin ko is version 6. Okay. So, ngayon, search natin user. Then, ang gawin natin is username. So, search tayo ng mga user icons. Okay. Una sa lahat, sa ating Bootstrap, mag-create tayo ng class, group. So, ganito yung class. So, div tags element, class, input dash group. So, group ng input. Class. Tapos, next, mag-create tayo ng span tags para sa input text naman. So, class input dash group dash text. Lalagyan natin ng konting background color, info, then gradient. Yung dun sa icon, click lang natin to. Yan. Maganda. Pagka-click, yan, copy natin snippet. Paste ko rito, then lagyan natin na class ng text-type para magkulay puti lang. Ganon din sa ating password. So, i-group lang natin yung dalawa element. Group. Then, yung ating span tags. Tapos, search natin yung password sigurong icon. Lock. Yan. Yan. Tapos, paste na natin siya dito sa ating icon, tags. Override lang natin. So, ngayon, pag na-refresh ko yung ating page ngayon sa login form, ito na siya ngayon. Nagkaroon tayo ng konting polish sa ating input. Then, may nakalimutan ako, nagatin sa text-type. Yan. Tapos, may dadagdag tayo sa ating password. Dahil nga, may tayong type password. Kasi kung makikita nyo, text yan, pero pag ito, dot. So, kasi yung type natin ay password. Ngayon, yung gagawin natin, mag-create ako ng class sa password na siguro pangalan ko sa toggle password. Yan. Toggle password. Then, sa baba ng small tags, mag-create tayo ng another span tags na merong class na siguro bg-primary siguro. Primary natin. Tapos, gradient natin. Tapos, input dash group dash text para mag-group lang sila sa icon.
Tapos lagyan siya ng class na toggle icon. So, yung toggle icon na yan, ginawa ko na lang yan kasi mamaya magamit natin yan sa JS. Okay. Maganda tayong text that's light. Tapos, tingnan natin kung merong mata rito. I. Ayun, no, yung I. Sol. Okay. Tapos meron pa yan yung slash I, eyelash. Tingnan natin kung may eyelash. Yan ang mga kailangan natin. Okay. So, ngayon, type ko lang muna sa ating class icon, yung ating I, the slash. So, itago natin siya. Kasi by default, nakatago yan. Then, lagyan ng hide eyes class. Tapos, yung ating yung normal na mata, then show underscore eyes. Yan. Pag na-refresh ko yung page, meron tayong icon ngayon para sa show and hide password. Okay? Ngayon, sa JS, papaganahin natin yung ating show and hide password. Una, mag-create tayo ng JavaScript dito sa ating JS folder. Pangalan ko siya siguro sa toggle password. Toggle pass.js. Then, i-link natin siya sa ating bot, sa ating script. Okay? So, script, JS, then toggle pass.js. So, dito, gagamit ako ng modern method, yung strict sa JavaScript para magkaroon tayo standardize. So, gagamit ako ng document.querySelector. Sabihin yan, sineselect yung buong document. So, buong document. So, sineselect ko pala yung DOM, yung tataging DOM document object manipulator. Sabihin yan, sineselect natin yung ating class toggle icon. Nasaan na yun? Toggle icon. Okay? So, yan. Add event listener. Sa JavaScript, add event listener, ito yung ginagamit kapag mag-create kayo ng mga links, click events. Yan. For example, ito yung click events natin. And then, gagamit tayo ng arrow function. Oops, baliktad. Arrow function. Okay? Yan. Tapos, lagyan tayo false to make the bubble wrap false. Yan. Dito, magde-declare tayo ng variable. For example, x is equals to, select natin si yung ating icon, o ating element, document.querySelector. Dahil class yun, magagamit tayo ng sign. .sign. Okay? Then, let's show I document. So, sineselect lang natin muna yung mga element natin. Show eyes. Yan. Tapos, hide eye. Document query selector. Tapos, hide eyes. Yan. So, dito, magkikreate tayo ng class list. Hide eye.class list.remove. I-remove natin yung class list na d-none. So, ito yung class na yun. Yung d-none. I-remove natin. After ma-remove yung yung ating atin magdagdag tayo ng class list para ma-remove yung display-none, gagawa tayo ng statement. Okay? If daw si x.type
Ibig sabihin yan, yung type is yung password. Okay? If text.type is equals to password, ayan, then x.type is equals to text. So, mapapalitan siya ng text ngayon. Tapos, si show i natin, i-display natin by none. Okay. Tapos, si hide i natin, display natin ng block. Sabihin, papakita siya, display block. Yan. 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 Else naman, kapag ito, copy-paste na ito para bilis. Else, password. Magiging password siya. Tapos, i-display naman natin si show I block. Ito na. Okay, so let's try kung gagana. Okay. Ayaw gumana, no? Pag ayaw gumana, tingnan nyo yung F12 or tingnan nyo sa console, yung tinatawag ng Google Developer Tool. Nakalagay rito, hide eyes is not defined. Okay, so tingin ko variable yung problema natin. Hide eyes is not defined. Hide eyes. Saan siya tumutukoy? Sa JS number 8. Class list. Okay? So ito. Isip kasi yung variable natin, hindi hide eyes, kundi hide eye lang. So pag refresh ko yung page natin ulit, tingnan natin, kapag tininig ko to, ayan, nakita nyo, nagbabago na. Ayan o. Diba? So medyo pagandahin natin. Pag kinilig ko tong point na to, dapat ang ating icon ay magbabago. So ganito sa CSS, dito, yung ating icon ay class icon. .r. Meron tayong pseudo class na hover. Na kung saan kapag hinover siya, ang ating cursor ay magiging pointer. So pag ni-refresh ko yung page, dapat magiging pointer siya. So totally walang nangyari kasi minsan sa PHP, mas sinisave niya yung parang may history, clear cache history, may cache history siya. So kaya ako, nire-require ko gumamit kayo ng incognito or sa Brave browser yung private window. Okay? Para yung mga nakasave na cache sa browser, pag kinose nyo yung page, hindi siya masisave. So, balik tayo doon. Okay? Makikita nyo, pag in-over ko siya, yun, naging pointer na. Yung icon, yung point. Naging cursor na yung pointer. Pag nag-click ko to, nagiging text yung password type. Tapos, lalabas si hide eyes o yung eyelash. Yan. Yan. Okay? So, yun. Ganun din sa iba sa ating register. Sa registration, no, ayusin din natin. Sa register.php, gumagamit tayo ng icon. Gagawin natin, ito muna tayo. Gamit tayo ng bootstrap class input-group. Yan. Paste na natin to. Tapos, huwag kalimutan si span tags. Input-group-text. Okay. Tapos, mga other color to be just gradient. Yan. Tapos, user yon, no? So, ito ay username. So, ganito yung iClass, iTags class, pa-user, text-light. Para mas mabilis, copy-paste ko lang itong buong to. Tapos page, refresh natin. Save, refresh. Yan. Okay? So, password, ganun din. Okay. Para sa base din, copy-paste ko itong buong password type na to. Okay, mula sa input. Yan.
Tapos, paste natin siya rito. Yan. Okay? So, yun. Yan. Okay? Yan. Gumagana. Tapos, sa email, okay, gamit tayo ng div tag ulit. Class input group. Bootstrap to, guys. Input group bootstrap. Tapos, yung span tags natin. Copy-paste ko na rin yung span tags. Ito. So, ayan. Sa email, pwede natin search dito yung envelope siguro. Envelope kasi email. Ayan. Click ko lang to. Tagal lumabas ha. Ayan. Copy-paste ko lang yung class. Yung icon tag. Paste ko siya rito then lagatin siya ng text dash white para mag-light lang color. Okay. So yan, medyo nakapolish na yung ating mga forms. Okay? Ganun din siguro sa sa information page natin. Dito, sa information page natin update, delete, and upload ng file. Yan ang gagawin natin sa ating scenario. So sa input information, sa table, ang gagawin natin, ganun din, same process. Okay. Gamit yung 8 tags. Tapos, ito yung para sa update. Underline. Ito. Ayan. Okay. Ayan. Tapos, gamit tayo ng siguro, hindi. Tama lang yun. Dito na lang. Class, btn, ganito siyang button. btn dash outline dash success. Dilitan lang natin. Yan. So, pag nirefresh ko yung page, yan. Yun yung button natin. Oh. Next, tatlo yung gagawin natin. Yung delete naman. 8 tags, class, btn dash danger. Tapos, search natin eraser. Ito. Copy-paste ko lang yung icon. Tapos, lastly, yung ating upload ng file. So, class btn dash. Outline dash. Siguro, secondary. Ito yung mga other color ng predefined color ng Bootstrap. Marami yan. Hanapin nyo na sa documentation ng Bootstrap or ng W3 School. Okay? So, ba't eraser? File. Ayan. Ay, sumagta. Ayan. Uy. Copy-paste. Ayan. So, ngayon, ito na yung ating mga buttons. Dilitan lang natin, btn-sm. Ayan. So, tayo gawin. btn. Okay, so ngayon, yung ating page ay okay na. Meron tayong basic layout sa registration, login page, registration, at sa information page kapag nag-login tayo. So, next step natin dito, next tutorial ko, gagawa na tayo ng database para sa user account at sa information, for example, ng parang basic information ng tao. Tapos, papakita sa inyo paano siya i-connect gamit ng PHP. And yun lang po muna sa ngayon and out.